This is Scroll Stop Radio, and this is your open mic topic of the night. Yes, guys, good evening and welcome to our open mic topic for tonight. As promised, ang ating open mic topic for tonight is about toxic relationships. Napag-usapan na natin to minsan eh. Pero this time, parang iba na naman yung ibang approach na naman. Iba na naman ang ating iba na naman yung daan na yung landas na dadaanan natin yung pagdating sa topic na to. Toxic relationship. So let's just look at it from some angles, from perspective, from point of view ng iba-ibang sources. So yung source ko tonight says yung toxic relationship daw. Ang pag-usapan natin is about the journey to freedom. Paano makalaya sa isang toxic relationship if you are in one. And you might actually know if you are in one. Kasi minsan hindi mo alam na nandun ka pala sa loob ng isang toxic relationship. Minsan parang okay lang, parang baliwala lang, hindi mo napapansin na yung relationship is talagang toxic, nakakasakal, Ay, Rain, tahimik. Okay. Sabi dito, recognition and validation. Yung bakit. Ano daw yung bakit? So, the first step is understanding the dynamics of a toxic relationship and validating the need to leave. Right? Defining toxicity. Ano ba yung toxicity? What are the key behaviors and patterns? Unang-una, manipulation. Right? Constant criticism, control, isolation. That define a toxic relationship. So, paano to naiiba dun sa healthy conflict? Kasi sa relationship, lagi naman may conflict, lagi naman magtatalo, di ba? Pero anong pagkakaiba nun? Ang pagkakaiba nito is yung kapag, alam mo yun, nasasakal ka na dun sa relasyon mo. Yung, yes, gaslighting is one of them. Yung parang lagi na lang, pag may problema, sa'yo sinisisi. Parang pagka may indifferences kayo, laging sasabihin, ikaw yung may kasalanan. Laging sa'yo pinupukol. Pero in fact, the reason behind it is gusto niya na makontrol ka. Kaya they're trying to make your self-esteem low para hindi ka magkaroon ng lakas ng loob na sabing, teka lang, it's not my fault. Teka lang, I should be doing this. And teka lang, yes, kahit hindi mo kasalanan, you end up apologizing. Apologizing for what? For his fault. Diba? Yun yung problema minsan sa mga ganito eh. So, psychological change. Sabi natin ito. Why is it so difficult to leave a toxic relationship? Eto na, bakit nga ba yung mga tao, most of them, yung nasa loob ng isang toxic relationship, bakit hirap na hirap silang umalis? Bakit parang tayo na nasa labas, nakikita natin na hindi healthy yung relationship, pero bakit sila na nasa loob, hindi sila makawala, hindi sila makaalis? Okay? Kasi, there is trauma bonding, there is sunk cost fallacy, and codependency. And kasama na nga dyan yung gaslighting, kasasabi ng Libarumbada. Ganito kasi yan. You're in a toxic relationship. Gusto mong umalis, pero the other party is trying to say, bakit ka alis? Mas kailangan mo ako kaysa kailangan kita. So you should actually stay. Or, ito yung isang part nun. Ito pa yung isang part. Sakal ka na sa isang relasyon. Tapos nung magpapaalam ka, sasabihin sa'yo, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Right? Those are the traps na ginagamit. Those are the alibis na ginagamit ng isang tao who are in a toxic relationship. Right? Yun yung problema kasi natin. A lot of people are
codepending, and they don't understand. They are trapped psychologically that they have to stay in this relationship without knowing why. Kaya nga yung unang tanong, recognition and validation. You have to understand, you have to recognize and validate. Bakit nga ba? Why are you staying in this relationship in the first place? May pakinabang ka ba sa relasyon na to? Right? Barumbada pinag-uusapan natin to kanina, no? Say yung case ng relationship, pumasok ka sa isang relasyon, and when you came into this relationship, let's put a simple scenario. Pumasok ka sa isang relasyon, you are a single parent, and mahirap yung sitwasyon mo. Somehow, the guy started supporting you financially. So, may pakinabang ka ba sa relasyon na to? Yes, meron. Diba? So, the guy suddenly became very aggressive and parang, okay, I don't want to get to this, but let's put it in this way. Kasi nangyayari to. Okay, girlfriend na kita, you are not allowed to have friends. You have to forget all your friends. Babae, lalaki, wala. Akin ka lang. Parang ganun. May mga ganun di ba? May mga selfish, talagang super selfish na relationship na ganun. Now, you have to weigh whether yung benefit na natatanggap mo sa ano na to. Kasi kailangan mong timbangin yan kaliwat kanan. Pros and cons. Right? Yun bang benefit na natatanggap mo dito sa relasyon na to is enough for you to stay against dun sa free will mo. Diba? Kasi minsan, parang ganito lang naman yan eh. Paminsan-minsan, meron kang gusto, nag-stay ka sa isang tao because komportable ka sa feeling niya. Pero kung hindi ka komportable sa feeling ng tao na yun, ba't ka nag-stay sa tao na yun? Anong reason? Diba? Tayo kasi na nasa labas, nakikita natin yun. Ang problema, yung taong nasa loob, most of the time, they don't see it. Kaya, you have to go outside, step outside, and look inside. That way, you will see. You have to pan out. Sabi nga, you have to pan out. You have to zoom out para makita mo kung anong nangyayari sa paligid mo. Kasi pag nakakulong ka doon sa loob, wala ka nakikita kundi yun. Hindi mo nakikita yung nangyayari sa paligid. You have to pan out. You have to zoom out para makita mo lahat. Okay? Now, ito na, the cost of staying. What are the long-term emotional, physical, and professional impacts of remaining in a toxic environment or a relationship? Unang-una, one of these days, mababurn out ka. Mauubos ka. Dadating yung time na hindi mo na rin kaya and then na-realize mo na, what the hell am I doing here? Ano bang ginagawa ko? Ba't ako nasa ganitong relasyon? Pero, by the time it comes, maaaring huli na ang lahat. Bakit? Iniwan mo na lahat ng mga kaibigan mo. Wala ka ng kaibigan kasi iniwan mo na sila lahat. And then, all that's left is this guy or this girl. Siya na lang ang natira sa'yo. Kasi nga, pinatapon niya lahat eh. Ikaw naman, ututo ka, tinapon mo lahat. Diba? Without thinking kasi mahal mo eh. Oo, bulag na pagmamahal, tangang pagmamahal. Bulag ka, sinunod mo blindly. Blind obedience. Sabi niya, iwan mo lahat, then just go. Drop everything, drop everyone. And then all of a sudden, you find yourself, teka lang, parang hindi na pala okay ito. Tapos, by that time, it's too late. Nag-iisa ka na lang. So, ano mangyayari sa'yo? Ang posibleng mangyari sa'yo is mag-decide ka na, parang ganito, think of it as an analogy, ikinulong ka sa loob ng bahay, sabi sa'yo, hindi ka pwedeng lumabas. May mga tao sa labas na supposed to be, yung mga dati mong kaibigan, iniwan mo sa labas, inihintay ka nila. For a very long time, hindi ka lumalabas, syempre napagod na sila magantay sa'yo, tapos umalis na sila. And by the time na nag-decide ka na, nag-away na kayo, and sabi mo, hindi, lalabas na ako. And sabi niya, sige, lumabas ka.
paglabas mo, wala na silang lahat. Hi, Miss Alexa. Welcome to the show. Paglabas mo, wala na lahat yung mga kaibigan mo na dating nag-aantay sa'yo. Bakit? Siyempre, napagod na sila pag-aantay. Hindi ka na pwedeng antayin forever kung hindi ka lumalabas or hindi ka nagbibigay ng sign kung kailan ka lalabas. Siyempre, napapagod din ng tao. And then, nung napagod na sila lahat, paglabas mo ng bahay, ang dilim, walang tao, wala kang makasama. Anong mangyayari? Ang tendency, babalik ka na lang ulit sa loob. Ibig sabihin, you fall into the same cycle, you fall into the same trap. Kasi this is what, tama ba ako? This is what narcissists do. Alam mo, the culprit in a toxic relationship is a narcissist person. Someone who will never take the blame, someone who will always be right kahit mali, someone who will always make you feel like you're nobody, like you can't exist without them. Kabaliktaran to ng song kanina eh, Imagine Me Without You. Ito is Imagine You Without Me. You won't survive the world. Parang, sige, umalis ka, tingnan ko kung saan ka makakarating. Sige, wag mo akong sundin, iwan kita, tingnan ko kung anong mangyayari sa'yo. This is how this type of people actually do it to people who fell victim to toxic relationships. Right? Kaya sabi natin, kasi minsan ayaw din nilang mag-open up, kaya eksakto. Yan. This is another character. Ito yung problema. Maraming tao na ganito. Let's take Lovely as an example. Magandang example si Lovely kasi yung character niya, she's strong on the outside, pero she's soft on the inside. Pag tinignan mo yung story niya. Yes, nahihiya silang i-share kasi, at tama yan. One of the reasons ba't nahihiya silang mag-share is kasi natatakot silang mahusgahan sila ng ibang tao. Natatakot sila na pag nagsabi sila, oh, hi Joy, welcome to the show. Natatakot sila na pag sinabi nila, pinakita nila sa mundo na meron silang weakness, is huhusgahan sila ng ibang tao and they cannot afford to have that. Hindi nila kayang tanggapin na hinuhusgahan sila. Ang nangyayari, dahil wala silang ibang nakakausap and ito lang yung available na taong nakakausap nila, they don't understand na naaabuso na pala sila. Skylight, welcome to the show. You know, Skylight, we miss you. Akit ka, Skylight. Hey, Spike26, welcome back to the show. It's been a long time, my friend. Tagal mo nang hindi nagpapakita sa amin. Welcome back. Okay, so, gets na natin, no, guys? Naintindihan na natin kung bakit yung mga tao natatrap, right? Barambada, would you like to add anything? Parang yun yung yung isang eksena na may asawa siya, tapos may jowa pa siya, tapos nag-break sila ng jowa niya. Ito yung sistema, hindi sila makapag-emote ngayon. Nung jowa niya. Hindi niya masabi sa asawa niya na nagre-relapse ako ngayon. May usapan natin kanina. Kasi nag-break kami ng boyfriend ko. Aray ko. Paano mo sasabihin sa asawa mo ngayon yun? Sinong ko-comfort sa kanila, DJ? It's supposed to be yung asawa mo yung ko-comfort sa'yo in times of trouble. Pero ngayon, paano mo sasabihin doon sa asawa mo na, ay, kailangan ko ng comfort mo. Bakit? Nag-break kami ng jowa ko. Aray ko. Hi, call me, thank you. Ay, nako. Pero, teka lang. Doon sa sistema na yung kanina, yung usapan natin, DJ. Hi, Auntie Beth, welcome. Pag toxic na, Get out. get out. Oh, sabi nga Wag mong hintayin na mawala sa'yo lahat na maubos bago ka. ka aalis. Yung Na maubos ka
ma-burnout ka, tapos paglabas mo, wala ka nang mapupuntahan. Although kung kaibigan mo talaga, kaibigan mo, hindi ka iiwan. Yeah, TB, I know that. Guys, ito, okay. So, Pero, let's, yun lang. Butterfly, may gusto kayo dagdag. Yun na, salita ka. Huwag mo kami daanin sa Kulambo. Nadama kami sa Kulambo eh. Bebe Labs, nandiyan ka ba? Admin? Lumalaban ang internet ni admin. Wala. Wala sa disyerto na naman to. Okay. Second part. So, we have demonstrated yung mga tao na natatrap sa isang toxic relationship, and very obvious. It's because they are being controlled by the other party, right? Now, let us formulate paano lumabas, right? The exit strategy. Kanina yung bakit ngayon yung paano. Paano? Sabi nga, anong mga steps ang kailangan mong gawin to proceed with separation? Unang-una, safety first. Yung kaligtasan mo muna. Yung welfare mo muna. So for emotionally and or physically abusive situations, kasi ito, yung toxic relationship, it doesn't just talk about emotional abuse. Minsan may physical abuse. Ate V, tama ba ako? You shared one time sa isa sa mga show natin about your experience, and that talks about physical abuse. Right? So, yeah, ayan, si Ate B. Nag-share siya niyan sa amin minsan sa isang live na sinabi niya na kinuwento niya yung buhay niya that she had been physically abused nung partner niya before. So ito, those who are in an emotionally or physically abusive situation, what's the immediate safety planning steps that must be taken? Unang-una is to secure your finances. Guys, okay. Doon sa mga relasyon, sa mga taong nasa isang toxic relationship, and ang reason is because they are depending on the other party financially. This is a big challenge kasi the minute umalis ka, you're out, you're cut off. Ibig sabihin, first you need to secure yourself financially. Second, kung ang case mo is yung you live together at magkasama kayo sa isang, you live together and then kailangan na-abuse ka physically or emotionally, then you need to find another place to go. Kailangan mo nung umalis. Kailangan mo ng safe place to stay. And you have to set an emergency plan. Anong gagawin mo? Sweet Candy, welcome to the show. You have to know kung ano ang saan ka tatakbo unang-una? Saan ka pupunta? Anong mga kailangan mo as an emergency situation? Ano yung mga kailangan mo? You have to plan them ahead. So next, there is what they call in psychology called the gray rock method. So, ang gray rock method is yung communication strategies for a period leading up to the exit, especially for minimizing conflict or pagliit ng away and emotional engagement with a manipulative partner. So yung gray rock method na tinatawag is yung kung lagi kayo nag-aaway, before you decide to leave, bawasan mo yung mga away, right? Calm down. Kailangan bawasan mo yung mga away, and then, by the time kalmado ng lahat, that's when you actually exit. You don't exit when when the heat is on. You don't exit pag mainit ang sitwasyon. You exit pag medyo nagmukhang malamig na yung sitwasyon. Pero you have to plan ahead. You have to plan it very well. O, di ba? See? May validation lahat yung sinasabi ko. Binavalidate ni Ate B kasi based on experience, she's done that. Si Ate B okay lang naman, no? Si Ate B, shinare niya. Sayang di siya makakapag-mic ngayon bukas. Si Ate B kasi, yung experience niya, binubugbog siya nung asawa niya. Asawa nga ba? Asawa, no? Yung asawa mo dati, binubugbog siya. Right?
So what she did is she planned it properly. And there was no fight. Tahimik ang lahat. And then she just quietly left. Right? So guys, there's another step na need mo. Oo, butterfly. Yun yung storya ni Ate V. Build your support network. Okay. Who are the essential people na kailangan mo bago ka mag-walk out sa isang toxic relationship, bago ka kumawala sa isang narcissist, sa isang abusive partner? Unang-una, friends, family, and could be a legal aid. Right? Could be a legal friend. Possessive siya, seloso, kaya kanya binubugbog. Yeah. It happens. So, kailangan mo ng network ng mga tao na susuporta sa'yo by the time tumalon ka palayo, tumalon ka palabas. And it doesn't mean it could be one, it could be two, it could be a group of friends. Obviously, you need someone to talk to. Right? You need someone na sasalo sa'yo pagdating sa ganitong sitwasyon. Oo nga, buti hindi na damage ang mukha ni Ate V. Tapos, after mong kumawala, eto na naman tayo. Paulit-ulit ko to sinasabi. 80-20, self-love, I love you, goodbye. It's called the no contact rule. Pag umalis ka sa isang relasyon, there should be absolutely no contact. Hindi na kayo dapat mag-usap, tapos na. Get out. Leave her or him behind. Right? Importante yon. Kanina may tinatanong ako kay meron akong natanong kasi nakaka-chat ko si Barumbada habang ewan ko ba, late lunch ba yun o early dinner? Kanina. Hindi ko alam kung early dinner or late lunch. Kasi yun anong oras yun? 4:30 ng hapon. So, nagkukwento kami ni Barumbada kasi meron kaming may pinag-usapan kami business and then tapos nauwi doon sa topic na yan. So, yung sitwasyon na ganito, kung halimbawa, meron kang partner, girlfriend, boyfriend, tapos, kasi nga, guys, ang isang relasyon, a relationship is only a relationship when two people are aligned and in agreement that they want to keep the relationship. Hindi pwedeng isa lang ang may gusto. Hindi pwedeng gusto lang ni babae, ayaw ni lalaki. Or gusto lang ni lalaki, ayaw ni babae. It cannot work that way. Parang sa trabaho din, guys. Pag sinabi mong, I resign, hindi pwedeng hindi tatanggapin yan ng management. Kasi kaya ka nga nagre-resign, ayaw mo na. Ngayon, there may be consequences sa pagre-resign mo, pwedeng pabayaran sa'yo. Sa case natin dito sa Middle East, pabayaran sa'yo yung visa mo and all those things. Pero hindi ka pwedeng pigilan. In essence, hindi ka pwedeng pigilan kasi ayaw mo na. Kung ayaw mo na, wala silang magagawa. Hindi pwedeng ayaw mo, pipilitin ka nila. They have to offer you something, suhulan ka para magstay ka. Now, balik tayo sa relasyon. Kung ayaw mo na sa isang relasyon, di umalis ka, lumabas ka. Now, ito meron kasing nagtanong sa akin ito. Sasabihin ko, ikukwento ko yung tanong kasi magandang tanong to kasi minsan tayong mga tao natatrap tayo dito sa idea na to. Okay? Meron mga cases na ganito. May threat. Yan. Ganito. Sabihin mo doon sa partner mo, ayoko na. I wanna get out. I want out on this relationship. It's not healthy and I'm not happy. Then, sasabihin sa iyo ng wala tayong love letter, sweet candy. Ang ating pinag-uusapan ay toxic relationships. So, ganito. Iniwan mo na yung partner mo, girlfriend, boyfriend. Iniwan mo na. That's why I said, no contact. Hindi na kayo dapat mag-usap. Lansky, welcome. So, hindi na kayo dapat mag-usap. Tapos na eh. Tapos na. Exit na. Exit means exit. Out means out. Okay? Ibig sabihin, wala ka ng pakialam at wala na dapat siyang pakialam sa'yo.
Ito ang problema. Nabalitaan mo. Nabalitaan mo, lagi siyang tulala. Nabalitaan mo, after nyo mag-break. Ito kasi ang problema eh. Sinabi dapat no contact. Ikaw naman ngayon, ewan ko ba, marites ka. No contact nga, pero tinatrack mo yung social media. Kinatanong mo yung mga kaibigan, uy, kamusta na siya? Ano na nangyari? Ganyan. Parang gusto mo ng validation na, parang gusto mong, uy, ang haba ng hair ko. Love na love niya talaga ako. Biruin mo, nagdudusa siya ngayon. Biruin mo, mula nang hiniwalayin ko siya, wala siyang ginawa kundi mag-inom, maghapon, magdamag. Nagpakalasing. Ayun, natumba no isang araw, napaaway no isang araw, nagwala. Diba? So ngayon, yes, ang problema dito, naaawa ka ngayon. Kawawa naman siya. Mahal niya siguro ako talaga. No? Pero minsan, hindi yung pagmamahal eh. Minsan yun eh, emotional blackmail yun, nagpapaawa. Alam mo yung salitang nagpapaawa? Nagpapaawa sa'yo para balikan mo. Guys, yung awa saka yung pagmamahal, magkaiba yun. Hindi yun parehas. Kung babalik ka sa isang taong iniwan mo dahil naaawa ka, well, you are giving that person another chance. Balikan ko yung isang tao, may kausap ako. Minsan. Ganito sabi niya. So kasi iniwan niya yung boyfriend niya because pasaway. Kung kani-kanino nakikipagkita, ganyan, ginagastosan niya and everything. Okay? So finally, she woke up and iniwan niya. Ngayon, after some time, eto na naman, nakikipagbalikan na naman. Kaya sabi ko dapat no contact eh. Pero hindi ko kayo mapigil. Gusto niyo makipag-usap, it's up to you. Pero raise your guard up all the time. Ang nangyari ngayon, si guy bumabalik kay girl. At si girl, nalilito. Ano bang gagawin niya? Pagbibigyan ba niya ulit? O tuluyan na ba niyang iiwan? Ang sabi ko, ganito yung example ko dyan. Alam mo, yung boyfriend mo, nung sinaktan ka niya dati, right? Nung sinaktan ka, naubos si alak mo. Ay, nako. So, sinaktan ka niya dati eh. Tinry ka niyang saksakin. Tinry ka niyang barilin. Tapos, nakaligtas ka by miracle. Now, humihingi siya ng second chance. Ano yung second chance? Second chance para saksakin ka ulit, para mapuruhan ka na ng tuluyan, or humihingi ulit siya ng second chance para tumayo ka ulit as a target at barilin ka niya ulit. You're opening the avenue for a second chance para saktan ka ulit ng taong minsan nanakit na sa'yo. Yun ang problema ng second chance. Kasabihan, love is sweeter the second time around. Not all the time. Depende sa sitwasyon. Nag-a-apply yon kung somewhere along the way parang na-fall in love kayo, na-fall out of love kayo, tapos dumating yung time na parang na-realize nyo, mahal nyo palang isa't isa. That is what you call love being sweeter the second time around. Pero pag may cheating, pag merong narcissism, pagka merong abuse, hell, walang second chance, walang second time around dapat. Once is enough. Pag inulit mo yan, you're nothing but, sorry to say, a stupid human being. Pag pinayagan mong bumalik yan. Now, balikan ko yung kaninang sinasabi ko. The minute makipaghiwalay ka, hiwalay na. Wala nang contact, wala nang tanungan, wala ka nang pakialam kung anong gagawin niya kasi it's not in your control. Right? Naghiwalay kayo dahil gusto mong protektahan yung sarili mo, tapos itong lalaki o itong babae ang ginawa, sinaktan yung sarili niya, tapos pinopost sa social media o kaya sinesend sa'yo, o kaya pinopost sa social media, pinapakita sa mga friends niya. My God. Guys, minsan, tao lang din naman ako no? Tao lang din ako. Minsan dumating din ako dun sa point na sobrang inis ko, sinuntok ko yung pinto ng kusina namin. Okay?
Pero ilang tao lang nakaalam na sinuntok ko yung pinto ng kusina namin. Si Irene lang ang nakaalam nun. Nobody else. Right? Nobody else. I did not have to tell anybody na, hey, sinuntok ko yung pinto ng kusina, namamaga yung kamay ko. I did not have to tell everybody, hey, tingnan mo namamaga yung kamay ko. Uy, may sugat yung kamay ko. I did not have to tell anybody. Alam ni Irene. Because she was there that time. And it was out of so much frustration and anger. I just have to throw it somewhere kesa sa tao. Sinuntok ni B yung glass window nila. Lumabas yung cartilage. Ouch! B, buti na lang nurse ka. Siguro ikaw paligtahi. Anyway guys, yung sinasabi ko, balikan natin. No? Sabi ko nga, ito na, ini-example ko mismo sarili ko. Yeah, dahil sa sobrang inis mo, you have to let it out, diba? You have to get an outlet. And ako nung time na yun yung outlet ko. I fought with the door and I lost. Ang tigas nung pinto eh. Masakit. Actually, hanggang ngayon masakit pa rin siya. Iniinda ko pa rin yung sakit nung dulo. Pero I don't have to tell anybody. Hindi ko siya kailangan i-post sa social media. Hey, alam mo yon? That's ridiculous. That's narcissism. Right? Parang sinaktan mo yung sarili mo tapos i-broadcast mo sa mga tao. Kung ako siguro yung nakakita nun, sasabihin ko, ang tanga-tanga mo naman. Ba't mo sinaktan yung sarili mo? Diba? So, pag tapos na, get out, pabayaan mo na, iwan mo na, and huwag kang mag-alala. Ito yung isang part, barumbada na pag-usapan natin. Huwag kang mag-alala na kapag kumalas ka sa isang toxic na relasyon at may nangyaring masama doon sa tao na dating nag-aabuso sa iyo. Right? Iisipin mo, mag-aalala ka na lahat ng tao sa paligid mo, sisisihin ka. So, what? Yun lang ang word ko for that. Ganito yon. Guys, lalo na tayong lahat na OFW. Bakit ba tayo nasa abroad in the first place? Yun yung lagi kong tanong, di ba? What is your biggest why? Bakit ka nasa abroad? Nag-abroad ka para sa kinabukasan ng iyong anak, ng iyong pamilya. And then along the way, nakakilala ka ng isang lalaki o babae dito sa UAE. O dyan sa Bahrain, o sa Qatar, o sa Kuwait kung saan ka man nandun. Nakakilala ka ngayon ng isang tao. And along that, nakakilala ka ng mga kaibigan. So-called friends. Right? So-called friends mo, nakaibigan mo sila, tapos may na-meet kang guy o girl. And then ito nga yung toxic relationship, kumalas ka. And si girl or si guy, sinaktan niya yung sarili niya at pinost niya sa social media. Lagi natin isama yung ipinost niya sa social media. Ipinamalita niya sa buong mundo na sinaktan niya yung sarili niya dahil iniwan siya nung girlfriend o nung boyfriend niya. Okay? Artista no? Artista. Gustong sumikat. Okay. Ngayon, yung friends mo, yung so-called friends mo, nagalit at lumayo sa'yo. First question, are they really your friends? Your friends should understand kung bakit mo ginawa ang ginawa mo. And as long as hindi naman sila yung sinaktan mo doon sa pagpoprotekta mo sa sarili mo, how does it matter to them? Bakit nila kailangan manghimasok at bakit kanila kailangan sisihin? Unang-una, hindi naman sila nakikisama doon sa narcissist na tao o yung tao na kumokontrol sa'yo. Hindi naman sila Hindi naman sila yung nahihirapan. Ano bang alam nila? Diba? So, iniwan ngayon yung mga kaibigan mo, tinalikuran ka. Now, let me tell you something. Unang-una, nung dumating ka dito, ang pangarap mo ay ayusin yung buhay mo. Bigyan ng magandang kinabukasan yung pamilya mo, yung anak mo, whoever it is na nandyan. Tapos, the so-called friends is dumating. Diba? Ang tanong, balikan ko yung tanong kanina. Anong pakinabang mo doon sa relasyon mo unang-una? Meron ba? Bukod sa kilig.
Dahil gwapo, maganda, kinikilig ka. Anong pakinabang mo? Pangalawa, dun sa mga sinasabi mong kaibigan mo, anong pakinabang mo sa kanila? Anong value yung dinadala nila sa'yo? Masaya sila kakwentuhan, o nakaka-jamming mo, nakakainuman mo, kasama mong makipagbiruan, makipaglokohan, o mag-social media. Tanungin mo sarili mo, balikan natin yung biggest why mo nung nag-abroad ka. Kasama ba sila doon sa reason mo ba't ka nag-abroad? Sila nagbibigay ng pambiling bigas. Akala ko sila nagbibigay ng pambiling bigas. Yes, ako, alam niyo ilang beses ko na to sinabi, di ba? Why I don't give a damn kung anong sasabihin ng ibang tao. Ito yung prinsipyo ko, simple. Hanggat hindi sa'yo nanggagaling, yung perang pinambibili ko ng pagkain na nilalagay ko sa hapagkainan ko o dinadala ko dun sa hapagkainan ng mga anak ko, I don't care what you say. Eksakto, I don't give a damn. I don't give an F dun sa sasabihin nyo. You can all go to wherever you want to go. Right? You can go underground if you want. I don't care. Walang mawawala sa akin kung mawawala kayo. Yun, guys, ito yung tandaan nyo, ito yung lagi nyong ilalagay sa isip nyo. Importante to. Kaya nyo ba kung wala sila? Yes, di ba? They were never here in the first place nung dumating ka. Were they even part of your life nung dumating ka dito? Nung naghihirap ka, were they part of your life? No. Nung sumugal ka papunta dito, nagbigay ba sila ng pera ng pambili mo ng ticket o ng visa? Kung hindi, anong dapat maging say nila sa buhay mo? Wala. They can never dictate anything. Guys, even me, squad, even me. Alam niyo yung rule ko, simpleng rule ko sa atin. I don't dictate anything to you guys. I never told you guys, do this, do that. Mine is pure suggestion and recommendation. Based on experience, based on what I see, based on study. In the end, lagi kong sinasabi, ang decision ay nasa inyo. Kayo ang magde-decide. Ako, guide nyo lang ako. Diba? Kasi I'm someone from the outside looking in. So nakikita ko yung whole picture. Pwede kong i-share sa inyo kung ano yung nakikita ko, ano yung nasa point of view ko. Pero, never have I said to anybody of you, lahat ng nakakausap ko, I've never said, and please correct me if I'm wrong, if I have, pero I know I never said anything like, do this. Ito lang ang pwede mong gawin. No, of course not. Sinasabi ko, kung ako, ito ang gagawin ko. Same sa open mic topic natin pagka meron tayong love letter sender. Ang sinasabi ko, you don't need to give her advice. You can tell her what you would do if you were in her situation. Right? Ganun naman tayo. Parang ako, yung advice ko rin is about me being in that situation. Anong gagawin ko? So, sinishare ko yung opinion ko. So, guys, these people around us, kung mga kaibigan yung nasa paligid mo, if you really think that they are your true friends, then they should understand every decision you make. And kakabigin ka nila pag gitna, pag medyo naliligaw ka ng landas, sasabihan ka nila. Pero, kung ang reason mo for doing something, like for example, getting out of a relationship, right? Aalis ka sa isang relationship na toxic, na nasasakal ka na. And then these friends of yours, so-called friends of yours, iniwan ka dahil, ba't mo naman iniwanan, ganyan, ayan, nasaktan tuloy, sinuntok yung ganito, nakipag-away, nasemplang sa motor, ba? Tatanga-tanga, nasemplang sa motor, parang gano'n. Ikaw ang sinisisi. Bakit? Tinulak mo ba yung motor? Bakit? Sinabi mo bang suntukin niya yung pader, yung pinto? Sinabi mo bang makipag-away siya para sa'yo? Ang sabi mo lang, gusto mong maging malaya dahil nasasakal ka. End of story. Kaya nga no contact dapat eh. Dapat after that, wala na communication. Anybody related to them,
nalalapit sa'yo para sabihin, uy, pwede ba naman nating ayusin yan, ganyan-ganyan. Dahil, hindi ikaw yung nakisama, hindi ikaw yung nagdusa. You don't have any idea or any clue kung ano yung pinagdaanan ko. Wala kang karapatang manghingi ng ganyang, ng ganyang action mula sa akin. Now, the last part is to rebuild and heal. What's next? Anong dapat gawin? So, unang-una, ito yung sinasabi ko, ang kauna-unahang dapat mong gawin after mong kumalas sa isang toxic relationship is to deconstruct self-blame. Ano yun? Tanggalin mo yung paninisi mo sa sarili mo. Yun yung sinasabi ko, no contact, alisin mo na lahat. Okay, naghiwalay kayo, and then nabalitaan mo kung ano pinaggagawa. Yun nga, sinadyang isemplang yung motor, ibinangga yung kotse, kung ano pa man. Hindi mo yun kasalanan unang-una. Hindi ikaw nagda-drive, hindi ikaw yung nanuntok, hindi mo inutos na suntokin yung pader or kung ano man, hindi mo sinabing sirain niya yung buhay niya, hindi mo sinabing maglasing siya. Wala, ang sabi mo lang, gusto ko nang maging malaya mula sa nakakasakal na relasyon. End of story. Karapatan mo yun, freedom mo yun, kailangan mo yun. Okay? So, alisin mo yung self-blame. Hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo sa kung ano ang gagawin mo. Kasi pag sinabi mong tapos na tayo, tapos na tayo. Right? Pag tapos na kayo, tapos na kayo. Tapos na lahat dun. Close the door and walk away. Don't look back. Hindi na kailangan tumingin. Ang problema nga kasi, nag-aantay yata tayo ng validation. Gusto nating i-validate. Uy, ang ganda ko talaga. Ang haba ng hair ko. Hindi niya ako makalimutan. Yun yung minsan gusto natin mga girls no? Tapos yung mga boys, minsan ganyan din. Kaya yung sitwasyon na yan, okay, ayoko na. Sige, ayoko na ngayon. Ayoko na talaga. Tapos bukas, sila ulit. Kawawa naman Nabalitaan ko, ganito yung ginawa, ganyan. So, yung awa ay hindi pagmamahal, inuulit ko. So, alisin mo yung self-blame, deconstruct it. Now, set new boundaries. Maglagay ka ng specific, non-negotiable, personal boundaries and paano mo siya i-enforce. So, mag-set ka na ng boundaries means, I'm not talking to you. I'm not seeing you on social media. No, you are not entering kung saan ako nandun, I'm gonna block you on all social media platform. Pag tapos na. Block mo na para wala na. Kasi okay lang na hindi mo i-block if you can sustain. Kung naguguluhan ka na at ginugulo ka na, then just, walk away. Close the door and walk away. Yun nga, inuulit ko. Close the door and walk away. Block them totally from social media, from all form of contact. Alisin mo na. Just say one goodbye. Goodbye, ayoko na. Tama na. I've had enough. I need to have my life back. I'm sorry, but I'm no longer going to talk to you. Close mo, i-block mo na lahat. And what they will do is, they will use a friend. For sure. A cousin, a sister, a brother, or someone very close to you para maawa ka sa kanila. Sasabihin, uy, sayang naman yung pinagsamahan nyo. Anong sayang doon? Sorry. Anong sayang doon? Sayang naman hindi ka na niya masasaktan ulit. Diba? Sayang naman hindi ka na magiging punching bag ulit. Uy, sayang wala na siyang punching bag. Parang gano'n. Yeah, it's enough. Right? Enough. Enough is enough. Pagtapos na, close the door. Walk away. Right? Now, identifying and addressing personal wise. Ito na naman tayo. What personal patterns or ugali mo or insecurity sa sarili mo, yun nagkakos para maging vulnerable ka. Bakit ka na-fall sa mga ganitong trap? Pag-aralan mo yung sarili mo, ano bang mali?
Anong ginagawa kong mali? Anong pananaw ko yung mali? Right? Meron ba akong kulang sa sarili ko o baka naman tingin ko lang may kulang ako sa sarili ko? Kasi nga, pag napunta ka sa ganitong klaseng relasyon, ang gagawin ng partner mo is to put you down, alisin yung self-confidence mo at ipakita sa'yo, ipamukha sa'yo that you are nothing without him or without her. Kala ko ba marami kang binili? Nandito ako, kunin mo yung isang kahon dito. Mainit ba yung topic? Kanina ka pa ba? Yeah, okay. And lastly, defining a healthy love. Okay guys, ito tayo sa healthy love. Bago natin pag-usapan yung healthy love, kasi kalalabas mo lang sa isang relasyon. Guys, paki-apply naman yung 6 months recovery formula after mong lumabas ng isang relasyon. Don't jump to the next. Right? Yung sabi natin, you have to work it out. The first 2 months is yung time mo na mag-iyak ka hanggat gusto mo. Umiyak ka hanggang matuyo na yung luha sa mga mata mo. The third and fourth month is, yun na yung parang, i-analyze mo na ngayon kung bakit ka nga ba umiiyak ng 2 buwan. You get a pen and paper and mag-goal setting na tayo. And after that 4 months, then we start the actual recovery, the actual change, yung bagong ikaw. Don't just jump into another relationship from one. Right? Minsan kasi, marami kasing ganito eh. Nakipag-break, after 2 weeks meron na. Iba pa yung kwento na nakipag-break dahil meron na nakaabang na ipapalit. Iba pa yon, iba pang kwento yon. Pero merong iba kasi na after mag-break, after a few weeks or days, parang 2 days lang, may bago na naman jowa. Alam mo yon. Huwag ganon. Kasi, Admin Bebe Loves, narinig mo kaya? Ang topic nating toxic relationship. Ano? Toxic relationship. Hindi ko narinig ka. So, ipag-usapan natin yung kapag kumalas ka sa isang toxic relationship. Ngayon, nandito na tayo sa topic ng yung narcissism, yun nga. Yung mga tao na kinokontrol ka sa isang relasyon, pinaparamdam sa'yo na parang wala kang kwenta. Or yung isang way naman nila is paawa effect, na after mong humiwalay dahil nasasakal ka, ang gagawin nila, magpapaawa sa'yo. Gagamit ng ibang tao para iparating sa'yo na sinaktan nila yung sarili nila o may nangyaring ganito. meron ganitong kwento. Nakipag-break, tapos si lalaki, nag-inom, pumasok sa trabahong lasing, right? Natanggal sa trabaho. Tapos yung mga friends niya, so-called friends, rush dun sa babae. Yung boyfriend mo natanggal sa trabaho. Kawawa naman. Bakit natanggal sa trabaho? Naglasing kasi, tapos pumasok sa work lasing. Tapos tatanungin mo pa kasi gusto mo talaga ng validation. Ito, nagigigil ako eh. Nagigigil talaga ako. I'm sorry, Barba. Nagigigil ako. Sorry, guys. Gusto mo kasi ng validation eh, no? Ako ba yung dahilan bakit siya naglasing at pumasok sa trabaho? Ako ba yung dahilan ba't niya sinira yung buhay niya? My God. Tapos ikaw naman, eto. Validated mo na ikaw yung dahilan, sabi ng mga so-called friends mo. Sige, balikan na lang kita, kawawa ka naman. Di, balikan na naman sa simula. Ano ba rin badas, palagay mo? Ha? Salita ka. DJ, ganyan na ganyan, Sir J. Ginawa niya yan sa akin dati. Di Ano yan? Admin Bebe Labs, uulitin ko yung sinabi ko sa iyo ng isang araw kasi kinuwento ko sa kanila yun eh. Uulitin ko yung sinabi ko sa iyo ng isang araw. Ganito yan. Sinaktan ka ng isang tao at nakawala ka finally. And then bumalik siya,
humihingi siya ng second chance. Yung sabi ko sa'yo, ano yung second chance? Anong ibig sabihin ng second chance? Yung second chance na hinihingi niya is katulad ng pangalawang pagkakataon na para kung nung una, sinaksak ka niya at binaril ka niya, hindi ka niya napuruhan, this time, gusto niya nang tapusin yung trabaho. Gusto niya this time, tuluyan ka ng saktan, saksakin hanggang sa mawala ka na. Kasi there's no guarantee na pagbalik niya this time, magbabago na siya. No. It's not gonna happen. A cheater is always a cheater. Right? Yung mga tao na nakagawa nun, in most cases, lagi nilang uulitin yon. Kung sinaktan ka na before, there's a big chance na uulitin nila yon at sasaktan ka nila ulit. And dun sa kabila na ganun yung sitwasyon, palalabasin nila na parang, hey, kailangan mo ko. Yun yung mahirap dun eh. And tayo naman minsan kasi naniniwala tayo. Right? Emotional torture. Yes. Emotional blackmail. Yan yung mga weapons ng mga narcissist, ng mga controlling people, ng mga control freak na relationship partners. Right? Hindi. Tapos, yun talaga, doon talaga ako gigil yung nagpapaawa. Kasi marami. DJ, meron pa yung kasama eh. Sige. Mahal niya ba ako dahil kailangan niya ako o kailangan niya ako kaya mahal niya ako? Exactly. Oh my God. Guys, those who never learn from their mistake are bound to repeat it. Tandaan nyo yan. Pag hindi ka natuto sa pagkakamali mo, uulit-ulitin mo lang yan. Pag hindi ka nagtanda kung saan ka nandun, kung saan ka nasaktan, babalik at babalik ka lang dyan. Tapos magtatanong ka, bakit ganito? Bakit lagi na lang ako nasasaktan? Bakit lagi na lang toxic yung relationship na pinapasok ko? Bakit lagi na lang toxic? Kasi hindi mo inaalis sa system mo. Eksakto. You allow it to happen. Hindi siya mangyayari kung hindi mo papayagan. There is no such thing as a no choice situation. Guys, lahat tayo, lalo na yung mga nasa abroad, balikan nyo ulit yung tanong ko. Sinabi ko sa inyo before, and I think naitanong to sa inyo kung nagpidos kayo. What is your biggest why? Kung bakit kayo nagpunta sa abroad? Anong reason nyo ba't kayo lalayo sa pamilya nyo? Anong reason nyo at magsasakripisyo kayo na malayo sa mga mahal nyo sa buhay? Obviously, nung nandun ka sa POEA, wala pa si Mr. J, wala pa si Mr. X, wala pa kung sino-sino man yang mga karelasyon natin, karelasyon nyo na nandito. Wala sila. They were never part of the plan. Right? And the ultimate plan remains. Yung family mo sa Pinas, yung mahal mo sa buhay na gusto mong protektahan at alagaan at itaguyod, sila ang nag-iisang reason. Bakit ka nandito? Then you have to keep it that way. Don't lose that lose that focus. Yes, Baby Labs admin. Pindot lang. Kung naalala mo, DJ, yun yung sinabi ko sa'yo nung nakaraang gabi. Naglo-loading ba ako? O, naglo-loading ka. Yung meron pa ako nung papel na galing nung nagpidos Parang ako. relasyon mo yun. Sa Pidos. Sa Pidos yung tinanong ka. Nasa akin pa yung papel na bakit ako mag-a-abroad. Na yung sabi sa amin nung Nagpapilang sa pinaka-advisor doon is tuwing nalulungkot ka, tuwing may pinagdadaanan ka, basahin mo tong papel na to. Oo. Palaminate mo. So, almost nagugurat-gurat na siya pero nasa akin pa yung papel. See, that's the problem. We tend to forget kung bakit tayo nag-abroad in the first place. Lalo na yung mga OFW. We tend to forget. We tend to lose our sight
from the target. Kaya nga sabing, yung kasabihan, eyes on the target all the time. 'Di ba? Para kahit saan ka hanginin, kahit Naranasan ko yan DJ kay Mr. J. na. O kasi parehas yung Di ba nung time ganon na din yun, yung sitwasyon mo nakipag-iwalay eh. ako sa kanya. O, ganon din yung sitwasyon mo eh. Nakipag-iwalay ako sa kanya. Tapos, yung ginawa niya, nakipag-inuman siya, ganun sa barkada niya. Tapos, ang nangyari, nagmotor siya. Tapos sabi ng kapatid niya, huwag kang magmotor dahil lasing na lasing siya. Wala, hindi siya nakinig sa kapatid niya. Tapos na aksidente. Hindi siya, yung ginawa, sinundan siya ng kapatid niya kasi nga, syempre, mabilis yung takbo niya. Tapos nagtaka sila, hindi na nila makita sa daan. Semplang. Doon pala nahulog na siya sa kanal. Nahulog sa kalal. Sa kanal. Tapos, Ibang kalal yan ha, ibang di- kalal. Oo, binuwat siya yung asawa. Ano ba nangyayari sa'yo? Tapos sabi ng kapatid niya, dalhin mo sa sentro kasi marami siyang sugat. Alam mo lang, sabi niya, hindi. Tatawagan niya si Kara pag hindi niya akong balikan, hindi ako pumunta ng ospital. Ganun pa siya. Yan nga. Diba? Sabi ko, tapos hindi yung kapatid naman, nag-rattle, tinawagan ako. Alas 2 na madaling araw dito sa Malaysia, alas 2 na madaling araw. Nawagan ako, ganyan siya, kasi gusto niyang kausapin mo siya. Nahulog sa kanal. Alam mo yung, nalimpungatan ka, tapos gano'n yung tatawag sa'yo. We all fall into that trap minsan. And trust me, kahit tayo, we could fall into that. Pagka nakaramdam ka na ng desperation na kunwari ikaw yung nasa other side of the story. Walang reason, hindi ka narcissist, pero iniwan ka. Alam mo, mapufall ka doon sa ganong situation na iisipin mo, ano ba pwede kong gawin para mapansin ako? Ano ba pwede kong gawin para maawa siya, baka sakali balikan niya ako. Guys, ang awa ay hindi pagmamahal. Inuulit ko ng paulit-ulit. Ang awa ay hindi pagmamahal. Magkaiba yung awa at yung pagmamahal. Okay? Hindi sila hindi sila parehas. Iba yung awa at yung pagmamahal. Hindi pwedeng magkaroon ng relasyon out of pity, out of awa, out of compassion. Relasyon ang pinag-uusapan. Relasyon, pagmamahal ang usapan. Hindi awa, hindi compassion, hindi utang na loob. Right? Minsan may ganun, may utang na loob eh. So guys, again, talking about toxic relationships. Sabi nga natin, if you're in one, kung nasa isa ka sa ganun ngayon, you have to think about it kasi it doesn't help you one of these days. Right? One of these days, guys, ang mangyayari, mauubos ka. At pag nangyari dumating yung time na yon, ang problema, bukod sa'yo, wala na rin yung mga totoong tao na sana makakapitan mo noon. Kasi napagod na rin sila mag-antay. Kasi sobrang tagal na nagstay ka doon sa lugar kung saan nandun yung isang tao na mali para sa'yo, napilit itinulak palayo sa'yo yung mga tamang tao na dapat susuporta sa'yo. So guys, the lesson of the day is mahalin mo yung sarili mo. Kasi walang ibang magmamahal ng totoo sa sarili mo kundi ikaw. Trust me on that. That's cast in stone. Kung hindi mo mahal yung sarili mo, wag mo expect na mahalin ka ng ibang tao. If you don't know how to respect yourself, then you cannot demand respect from other people. Respect is earned the way you respect yourself. Eksakto, Ate V. Sabi nga ni Maring Whitney yan, learning to love yourself is the greatest love of all. And how do you demonstrate it? By making sure you don't stay in relationships, in partnerships, and in anything that is actually not beneficial sa'yo. Kung hindi siya beneficial, step out.
get out and move on. Right? Yung sabi ko nga, kung hindi na okay, get out. There's always something waiting outside. Ipakita mo sa sarili mo yung totoo. Aminin mo sa sarili mo yung totoo because the truth will set you free. Lagi natin yung sinasabi. Hanggat in denial ka, hanggat hindi mo inaamin sa sarili mo na may problema, walang solusyon kang makikita. Kasi paano mo sasolvin yung isang bagay kung hindi mo naman alam na may problema pala? Right? Joby, loading. Loading si Joby. Ayan si Joby. Hi Joby, good evening. Nagulat ako, naka-join ako. Ewan ko. Love ka namin kaya kailangan pa dyan. Love mo kami. Bigla na pa dyan. Malamig na ba dyan? We are all wrong and right pero in denial. Yun yung problema nga kasi. Lagi tayo. Kaya tayo nag-stay sa isang toxic relationship minsan is because we are in denial that we are in one. So you have to see it, admit it, and learn to accept. It doesn't matter kung anong sasabihin ng ibang tao, guys. Okay? If you're weak, then you're weak. Don't sugarcoat it. Minsan kailangan mo, ganito kasi yung guys kailangan mo pakita sa ibang tao na kailangan mo ng tulong kasi otherwise, hindi nila alam na kailangan mo ng tulong. Diba? Hindi ka pwedeng mag-pretend lagi na kaya mo. Yung pala, nakalubog na yung kalahating katawan mo sa kumunoy and bago ka pa humingi ng saklolo, it's already too late. Hindi ka na nila abot. Hindi ka na nila kayang iangat. You're nothing but a dead weight to them. Then wala na. Hindi ka na nila pwedeng i-rescue the way you could have been rescued. Only if you speak up and say, hey, guys, kailangan ko ng tulong. Let us not shy away from asking help kung kailangan mo ng help. Let us not shy away from asking for advice kung kailangan mo ng advice. And guys, advices are advices. End of the day, ang desisyon ay laging sa iyo manggagaling. It doesn't matter kung sinong Poncio Pilato ang mag-a-advise sa iyo. It doesn't matter kung hindi mo susundin. You have to find a balance between yung opinion ng ibang tao and what you think is right for you. Pero, minsan, you only pick yourself kung sure ka and tested mo na nasa tama ka bang pag-iisip, na nasa tama kang frame of mind, that you are looking after yourself. Dahil kung hindi ka sure sa ganon, guys, reach out, find help, and for sure, you'll be in a better position, in a better place. And that's one way to get out of those types of relationship, which are toxic and destructive. Thank you guys for sharing your thoughts. Sana may napulot kayo ngayong gabi.